5,000 na fuel assistance para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila nakatakda pong ipamahagi sa susunod na linggo. Kaugnay yan, may report si Bombo Isa Cotonero. Aarangkada na sa Martes, Marso 17 ang pamamahagi ng 5,000 cash assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, aabot sa 139,000 na tricycle drivers na miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa National Capital Region ang unang makatatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Nilinaw ng ahensya na ang ayuda ay direktang ibibigay sa mga individual na driver at hindi sa mga operator o may hawak ng prangkisa ng tricycle. Magbubukas ang ahensya ng 39 payout sites sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila, kung saan personal na tatanggapin ng mga benepisyaryo ang ayuda. Kinakailangan lamang na magbakita ang driver ng valid driver's license at photocopy nito para sa verifikasyon ng mga social worker. Ang listahan ng mga makatatanggap ng ayuda ay magmumula sa master list na ihahanda at ibeberipika ng mga lokal na pamahalaan. Target ng kagawaran na matapos ang pamamahagi ng cash aid sa NCR sa loob ng 3 araw bago palawakin ang programa sa iba pang transport sector tulad ng mga jeepney driver, bus driver, taxi driver at Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers. Tricycle driver muna ang uunahin natin. Yun kasi ang may pinakamabilis at sa pakikipag-usap ng LG sa atin sa mga local government unit, mabilis nating mahuhold agad kung sino sila. So that's why malakas pa ang loob natin na isimulan ito ng Martes at I think it will run for almost 2 to 3 days the maximum. Kasi we're trying to have to open 39 sites every day. Starting on Tuesday, mas gusto namin mas targeted na hindi mahirapan ang mga tricycle drivers natin. Kasi paalala rin po sa madlang publiko, mahirap kasing i-gather sila in just one day. Kasi of course, we have to recognize that they are part of the economy. Dagdag pa ni Morata, kahit bumaba pa ang presyo ng langis, sa mga susunod na araw, sisikapin pa rin ng pamahalaan na maibigay ang tulong sa mga driver na naapektuhan ng mataas na presyo ng krudo. Pagtitiyak ni Morata na ang programa na ito na fuel assistance ay hindi lamang sa tricycle drivers, ngunit palalawakin pa sa iba't ibang pampublikong transportasyon sa buong bansa at hindi lamang sa NCR. Palalawakin din ito sa labas ng Metro Manila para maabot din ng tulong ang mga nasa malalayong lugar. They are part of the plan, but we're trying to arrange muna kung sinong pinaka-simple yung mabibigyan agad natin. Because I think for the jeepney drivers and then the TNVS, the taxi and then the bus, I think we need to work with LTFRB and DOTR. Yes. Dahil nga may prangkisa yan. Po, kasi may prangkisa to, so that's why may kailangan pa rin pag-uusap. But dito kasi tricycle, automatic LGU, so mas mabilis. So we cannot wait kasi. So at least a part of the sector can already be provided with cash aid and then it will follow everyone. And it will be nationwide again. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.